Maging updated sa mga kaganapan tungkol sa ekstensyon at agrikultura. Agribalitaan. Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong ekstensyon. Agrisalitaan. At tunghayan ang mga kaaba-abang na kaganapang pang-agrikultura. Agri-abangan. Dito lang yan sa inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay Podcast. Narito na ang inyong provider of extension advice and services in agriculture. This is Ating Kaugnay, Ating Kaugnay, Ating Kaugnay Podcast. Magandang araw Pilipinas, Diyos Marahay na Aldao, Bicolandia, and welcome po sa ating third episode ng Ating Kaugnay Podcast. Provider of extension and advisory services. Ngayong araw po ay ating matutunghayan sa ating episode na ito ang sinasabi nating uraro o yung ating starts for all season. So ngayon po ay ating ipapakilala kung ano ba yung uraro na kung saan dito po sa Bicol ay wala, kumbaga isa siya sa mga halamang hindi pinapansin, no? Na kung saan hindi ito, kumbaga sa ating mga magsasaka, ito ay kalaban. So makakasama natin para mas mapaibayo natin at mas madagdagan yung ating kaalaman tungkol sa uraro. Makakasama natin ang farm manager ng ating LSA dito po sa MAF Co-op Integrated Farm, si Ma'am Perlyn A. Ongkit. Ma'am, magandang araw po. Magandang araw din po. Yan, okay. Ano ba yung uraro? Saan ba ito matatagpuan? Paano ba ito? Kung kailangan ba itong itanim? Yung pangalawa natin na segment ay kung papaano naman itong uraro pinoproseso at maging isang harina or starch. Okay? And pangatlo, ano naman yung harinang yun ay papaano naman natin or ano ang mga ginagamitan. So magkakaroon tayo ng parang cooking demo pagdating doon sa paggawa noong isang cookies, ano? Cookies na galing or ginagamitan ng uraro starch. So, sige ma'am, umpisan po natin ang kwentuhan natin ngayon doon sa saan ba ito nakukuha and ano ba itong urarong ito. Na, kasi karamihan ay hindi alam kung ano yung urarong yun. So, sige po. Sige, magandang araw muli. Ito po, uraro. Kung baga sa mga taniman, marami nitong makikita tayo sa mga taniman ng mais. Mais. Okay. Oo. Kumbaga, sa mga field talaga. Opo, sa cornfield. Ganito yung tsura niya, no? Yes. Sa ngayon, kung mag-iikot po kayo sa mga taniman ng mais dahil nakapag-harvest na, makikita nyo sumusulpot na siya. Kasi na-expose na sila sa araw. Nagsumusulpot sila, makikita nyo ang dami ng dalawa kasi ang sumusulpot sa mga maisan, yung parang gabi na puti-green ang dahon at saka ito. Pero marami talaga nito. So, nagtry akong kumausap din ng mga farmers. Kumausap ako dyan sa bandang upland. Kung pwede silang actually, nag-request na ako na magdala dito, bibilihin ko para marami akong ma-process. Kasi yung unang beses po na nalaman ko na ang uraro pala is pwedeng gawing harina, nag-collect lang ako, umikot lang ako, nag-bike lang ako, doon sa murder sa San Rafael, may maisan dyan, nagbunot lang ako, kasi malambot lang yung lupa dyan, kasi laging tinataniman ng mais. Nagbunot lang ako, then pagdating dito sa farm, nagpatanim ako dyan 5 piraso. 5 piraso lang, kasi kaya ko lang hawakan siya, nakabike ako. 5 piraso pinatanim ko dyan. And then, nung after 8 months, sabi ko parang nangangapal na.
sabi ko, ilipat na kasi nangangapal na. Yun pala, marami na siyang laman. Naman, okay. Mas maliit nga ito eh, merong mas mahaba pa dito. Ang matured na nito, yung medyo nagbumibilog na ang dulo. So pag nag-mature siya, mas marami na siyang, ano sir, arinang makukuha. Kasi matured na siya eh. Kumagalas na yung water. Ibig sabihin, ito po yung dahon ng oraro para Yes. makilala natin kung ano yung Oo, lumalaki rin ang dahon ganito niyan. po yung dahon niya. So malalaki siya, lalaki siya. Ito kay maliit pa. Now, pag binungkal nyo yon, ito yung lalabas. Opo. So, Eto. root crops, no? Yes sir, Root crops po ito. And, syempre, tatanggalin natin, ganito yung lalabas niyan. Ano ma'am? Ganito siya. Oo, ang kulay ganyan niya. siya. Oo, ganyan ang kulay niya. Tapos dito, iba na yung kulay, no? Kasi ito po yung, Nabalatan. ito yung pinaka, Ugat. after ng Pakabunot. harvest. Ganyan ang Pabunot, itsura ganito niya. lalabas. Siyempre, may mga lupa, nililinisan na ito, di ba? Opo, ma'am? opo. So, ngayon, pag kailangan na itong iproseso, kasi mamaya ipoproseso natin yan. So, ang gagawin, ma'am, ay Tinatanggalan po siya ng yan, balat. tinatanggalan ng Ito, balat. like ito, mas marami pa siyang balat. Yan. Ito po yung balat niya, ha? Ito, tinatanggal ang balat niya Hanggang sa lumabas yung hanggang puti. lumabas na yung pinaka-ano na lang niya. Okay, ito. Makintab na ano. Yan. Na yung ano sa balat. Ito yung may balat pa. Okay. Ito. Kasi mga tinanggal ko na yung balat kahapon. So, yun po, ganito yun. Brown siya. No? So, tatanggalin lang natin. Madali lang tanggalin siya. Lalo na Dali pag... lang. Pagbasa, basa na gaganyanin mo lang okay? siya. So, yan. Ito na po yung uraro. So, pag nakakita kayo ng mga ganito, Yan. ito yung uraro. Okay? So, Ito sir, sa field, lumalaki siya ganito. Pero kapag tinanim mo siya dyan, naalagaan mo, nalagyan mo rin siya ng manure during the time na nagtanim, mas malaki siya. Kasi sir, yung unang tanim okay. ko, ay yung tinanim namin dito, pina-cultivate ko rin yung lupa and then pinatanim ko yung 5 piraso. Tapos, ang laki sir ng ano niya, ng laman niya. so ibig sabihin po, ito, kung titingnan natin, ito yung uraro, marami nito dun sa taniman, sa field, Opo, ano? sa field. So, sa mga bundok, meron din ito. Meron sir, ang dami. Kasi nung mga panahon, ito talaga ay Food. nasa ano pa eh. Food yan noon ng mga Yung, unang henerasyon. ito ay yung alternatibo sa Opo, sa rice. Sa rice Opo. noong mga panahon. Parang kamote, Na, syempre, ganun. ang hirap yung mga lalo kung nasa taas, no? Bababa para bumili ng bigas or what. Ito na muna yung uraro. Ano ba ang makukuha natin dito sa urarong ito? Okay. So, bukod sa kung magtatanim ganito, may libre ka ng source ng pagkain mo. Pagkain na healthy. Kasi, unang-una, Root crops nga siya, no? root crops ito, marami siyang fibers. So, kung ito, ilalaga mo lang, makakain mo siya na kasama yung fibers, ano yung effect nito? Malilinisan yung bituka natin. So, So, ano yung mapiprevent cleansing, niya? Yes, sir. no? Ano yung mapiprevent niya? Di ba ngayon, ang dami ngayon nagkakasakit ng colon cancer. So, one way na maiwasan yun is, kung kaya nyo lang rin lamang magtanim ng ganito, sa bakuran ninyo, so nakakatulong pa rin siya. May Lalo na health kung benefits siya. nilaga lang siya, ma'am, no? Nilaga lang. Kakainin natin Kakainin kasi mo. pati Yung fibers, mai-intake mo intake siya. natin. Opo. And then, from my research, sir, yung dahon din niya is, may nutritional, value din siya. Nakakatulong din siya matreat yung mga sakit-sakit sa tiyan. So, ibig sabihin, carbo ito, ma'am, no? Opo. Paras lang siya ng mga kasaba, ng Kasaba, kamote, etc. opo. Kasi root crops po siya. Opo. So, And then, yes. marami siya, sir, pwede mo rin siyang iproseso. Aside sa pwede mo lang siyang ilaga, kainin mo direkta, pwede mo rin siyang gawing ingredients sa paggawa ng mga biscuits, cookies, and then pwede mo rin siyang gamitin na ingredients sa paggawa ng maha. And then kung mahihilig tayong kumain ng may mga sauce, ginagamit siyang tikining, yung pampalapot ng sabaw. Tapos, ito po ay pwede rin mga kumbaga, hindi lang yung lalagain mo, tapos kakainin mo direkta. Pwede ba siyang ihalo din sa mga sinigang? Diba? Parang... Medyo mo siya, yung lang niya, sir, yung powder na. yung powder Opo. lang. Pero ito, Pero ba itong parang verdura ba yun? O pang
Hindi ko Halo pa siya, sa- sir, na-try. Wala pa siya. Oo. So, Unlike ang kasaba, pwede mo siyang i-verdura. di ba? Masarap siya. Yung Oo. kamote, pwede mo siyang Opo, isama opo. sa ano. Oo. But anyway, so yun yung ano. Pero kung nakakain naman siyang nilaga lang, so Oo. why not? Pwede rin yan oo. sa ano, pang Basta, verdura. ang ano lang natin nito is hindi siya or wala siyang contain na nakakasama. Wala, sir. Okay. Hindi siya katulad delikado. ng, like Oo. ng kamoting kahoy, di ba? Delikadong Yung saba, mabilad. Medyo pag na-expose siya ng ano, Opo. may nagkakaroon siya ng may content siya ng cyanide. Cyanide, oo. So Toxic ito po siya. ay wala. Kasi nga, Wala. Safe na talagang, safe. ano siya, kumbaga, natural na natural. Pwede nga ito, kung tutusin, pwede kainin ng hilaw. Kung nasa ano ka, kung sa mga eryang doon na wala ka Walang talaga kailangan, makain, pwede mo siyang kainin ng raw. Okay. Ngayon, punta na tayo sa bahagi na kung saan, ano yung aside from nalalagain at diretso kakainin, ano pa yung ibang pwedeng paggamitan ng uraro? So ito na nga po yung iano natin, yung starch. So ma'am, anong unang ginagawa natin? Okay. So, pag nabalatan na to, pwede mo na siyang gayat-gayatin. Pero kasi kaya ko siya hinihiwa ng ganito, isasalang ko siya sa blender para mabilis lang ang proseso. Pero pwede rin siyang pwede naman siyang kayo din. mano-mano. Okay. Oo. Medyo ingatan lang kasi masusugatan Siyempre, ka. Dahan-dahan lang. Pero syempre, yung oras kakainin. Kapag kahit sa 1 kilo nga, almost lampas kalahating oras. Pag mano-mano, ano? Opo, pag mano-mano. So, ito yung ginagawa, okay. Samantalang ganito, hiwa-hiwain mo lang siya. Pwede rin siya sa food processor, no? Opo, sir. So, Para mas ganito, maramihan. para mas mabilis, i-ano na siya. Yan. Lalagyan lang ng tubig. Okay. Yung ating ano. Lalagyan lang ng tubig I-blender po natin. para mas mabilis lang siyang maging Yan. madurog. Ganyan lang. Yun. Yan. Kita nyo? Na ano na siya. Yan. Kailangan lagyan siya ng tubig para mas Okay. nadudurog siya. Tapos, And ilalagay then, natin dito sa ating langgana. langgana. Okay? Yan. Yan. If you can see, durog na po siya. Makikita nyo yung Fiber na. fibers niya andyan. Yan. Na kung lalagayin natin siya, kakainin natin, imagine, makakain natin yan. And yung trabaho niya, pag siya nakain na siya, nasa loob na siya ng bituka natin, nagaano siya, para siyang walis tambo. Winawalis niya yung mga hindi nakakalabas sa bituka natin, Okay. sasama dyan. And then, pipigain mo siya para Yan na. mahiwalay yung ano, para maghiwalay yung fibers. Okay. So, from that, Yan. So, ipigay ganyan. na yan ni ma'am. Ayan. Okay. Kita nyo, paano magiging arena yan? Oo. Ah. So, wala pa, hindi Oh. pa yan yung arena, no? Oh, puro ganyan siya. Pinipiga lang yan. Piga. Pwede Piga. rin naman siguro, ma'am, na yung sa katsa or... Pwede po, Oo, pwede. Para mas... Yan. Pwede, ay, oo, actually pwede nga talaga sa katsa para mas mabilis. Pero mas nag-i-enjoy kasi ako nito eh. Yan. Puting-puti talaga siya ang mga talisik niya. O, kitang-kita talagang ano siya, arena. So, hindi pa po ito ang arena, ha? Yan. Tignan na. Ito na Yan. po yung ano, after na mapiga ni ma'am, ito na yung mga fiber niya. Yan. Kitang-kita mo talaga, no? So, yan. Yan, pwede pa yung Ang magamit. ini-extract po natin ay yung katas niya. So, ito naman, marami ka siyempre pag gumawa ka ng arena, marami ka rin makukuha ng ganito. Ito naman mga ganito, meron pa rin siyang use, di ba? Oh, sir, pwede mo Meron- siyang isama sa potting mix. Okay, so pwede po natin itong yung mga marami, alam ba, ito na yung mga ganito na. So isasama po natin o sinasama raw po ito dun sa potting mix. O kaya, Sabihin, sir, dun doon sa pinagtaniman mo mismo, tataniman, ibalik mo oo. siya. Pwede mo rin siyang Ihalo sa lupa. direkta din ano, mama? Opo. Pwede direkta na rin Ibalik sa lupa na Pang ano pinagtataniman mo nito. Eto na po, kasi may mga tira Okay, pang ito na po yung na fibers yan. extract. Sasalain So, natin. sasalain po natin ito.
Yan. Sige lang. So, hindi pa po yan ang harina, ha? Papunta pa lang ito. Okay. Ito pa, marami pang natirang fiber dito. So, makikita nyo unti-unti pumuputi yung Okay, ilalim. ito po yung ito na yung ano natin, extract na naman. Opo. Ito na yung, kumbaga, yung sabaw nung ating May halo lang siyang tubig kasi pag ano. may tubig na, kumbaga, hindi siya puro, di ba? And yan. Ngayon, wala pa yan yung harina. Hindi Ang gagawin agad-agad. natin, ma'am, para makita na yung harina, okay, ito na yung magiging, ano niya. no? Opo. Pabayaan lang siya. So, hahayaan lang po natin siya na Bumaba bumaba yung arena. yung arena niya. So, ito po ay ilang oras Ito ba? po ginawa ko kagabi, 7 o'clock. So, overnight. Opo. No? Pero pwede naman yan mga kahit 5 hours lang. 5 hours. Bagsak na yan. Basta siya ay bumaba na. At Opo. nakikita niyo po ito. Nasa ilalim. Yung sa ilalim, yun na yun. Yun yung puti sa ilalim na yun. Okay? Okay, nasa ilalim yung arena na. So, unti-unti lang po natin siyang... Okay. Makita natin, ma'am, yung nasa ilalim. Yan. Ayan, yung puting yun na po yung arena. Okay. Yung mga colors na yan, sir, may brown, may green, yan na yung mga nakadikit sa uraro. Yo, tama. Natatanggal siya. So, eto, pwedeng huhugasan pa natin siya para matanggal kasi may natitira Green. pa siya. Pero kadikit siya dyan, ano, ma'am? Oh, hindi, nakaibabaw lang yun, sir. Kunting... Yan. Para makita natin. Ayan. Tinubigan, nilagyan natin tubig para mawala-wala yung mga green. Okay? So, yan. Tapon natin. Yan. And then, pag ganito, sir, pwede mo na siyang ibilad. So, direkta na po natin ibibilad. Hindi na ba natin tatanggalin dyan, ma'am? Or pwede rin tanggalin? Sa tray po, sir. Ilalagay sa tray. siya sa tray. Mhm. O kung ganito, pwede naman niyang ilatag mo lang dyan. Pero mas maganda sa tray para dala-dala mo lang siya. Ibibilad mo lang siya maghapon. So, kailangan Then, direct sunlight. Opo, direct sunlight. Bibilad siya. Tapos, pagkahapon, kung matindi ang init, tuyong-tuyo na yan, sir. Pag yan ginanyan mo, madudurog na siya. Durog na siya. So, ganito na yung kakalabasan niyan. Ganito na po yung kalalabasan niya. Okay? So, after natin mabilad, ito po yung ano niya. Parang, pakita natin ma'am. Yan. Yan. So, yan. Harina na. Okay? So, yan na yung arrowroot. Okay. Madali lang ha. Madali lang yung, kung titignan natin, madali lang yung proseso. Kayang-kaya po natin gawin sa ating mga bahay. Walang kailangan na Walang gastos. mga gastos na tipong dapat meron kang ganito, ganyan. Opo, kahit ano lang. Sabihin nyo, kailangan meron ganito, no? Pero ito yun para mas mabilis. Bilis lang. Pero kung walang-wala talaga, pwede naman sabi namin kanina, sabi Kakaskasin ni Ma'am, lang. yung kinakayod na lang. Kinakat. Okay? So the same ay yung proseso. At yan, sir, pag yan na itago mo ng maayos, sa mag-ayos na container, magtatagal yan kahit 2 taon. 2 taon ang shelf life Opo, ng sir. ating arena. Oo. Basta nasa tamang Sealed. temperature lang siya, Opo, room sealed. temperature, naka-sealed, and nasa lalagyan na talagang maayos din. Opo. Okay. Okay, so dadako na po tayo sa paggawa na ng cookies na gamit po natin. Main ingredients po natin ay yung ating Uraro starch. Okay? So, isa-isahin muna natin, ma'am, kung ano po yung mga gagamitin natin para at least sa mga nanonood sa atin dyan ay makagawa po sila ng isang masarap na Uraro cookies. Sige, ma'am. Okay. Yung butter, 1/4 cup lang po siya. 1/4 Kasi cup yung na butter na tinunaw na.
Opo, tinunaw na muna Tinunaw na yung siya. butter. So, haluan na natin ng isang itlog. So, 1/4 cup na butter. Okay. And then, Ay, hindi, ginawa ko pala siya, sir, 1/2. Okay, 1/2 cup na butter na tinunaw. Opo. Na-mix po natin yung isang itlog na medyo large, siguro ng itlog yan or Large. XL. Large. Oo, large na itlog, isang large na itlog. And then, ito po Kalahating yung cup asukal. na sugar. Okay. Kalahating cup na sugar. Then, yung baking powder, 1 teaspoon lang. 1 teaspoon Ito yung baking powder. baking powder. Okay. Then, mas komportable kasi ako sa ganito kaysa yung mixer. Pero pag nakaroon ako ng yung di-kuryenteng mixer, pag marami na akong tanim na uraro. Tsaka pag nag-harvest ako ng kasaba, kasi may kasaba pa ako dyan. Pero uraro naman na tayo. Okay, so pag yan na mix-mix na, ihahalo na natin yung flour. Meron po tayo ditong all-purpose flour muna ito. Ito yung all-purpose flour. Ilang ano to, ma'am? 1/2 cup? 1/4. 1/4 Hindi, cup. 1/2 lang siya. 1/2 na all-purpose flour. Lalagay po natin dyan. At ito yung 1.5 cup naman nung uraro starch. Okay. Okay. So, eto naman hindi naman tayo masyadong pihikan, kaya ihalo-halo na natin. Pero kung gusto natin na yung pinong-pino, pwede natin siyang salain para matanggal yung mga buo-buo. So, para lang magkaroon tayo ng cookie ngayon, wag na natin siyang kaya ko naman siyang durug-durugin sa paghalo-halo ko lang. Okay. Okay. So, ayan. Lalapit na. Ihalo-halo na lang lahat ng ingredients. Okay. Lalagyan pa pala natin po neto Tapos lalagyan natin ng vanilla. 1/2 teaspoon ng Vanilla. Yan. Vanilla. Para pampabango. mas mabango Opo. yung ating cookies. Okay. Basic lang tayo. Yes. Basic lang. Kasi, Importante kung paano yung proseso Oo. at ano yung mga ingredients natin. opo. Okay, so tapos na po natin yung ating paggawa ng cookies gawa doon sa ating uraro starch. Yung ating starch for all season. Okay? Ito na po yung ano natin, ma'am, no? Finished product. Finished product na po natin na cookies. Yan. Okay? So, yan yung gawa natin ngayon. At ito po yung ano natin, kumbaga, ito yung gusto nating ma-achieve na kulay, na kung paano siya binibake. So, yung kanina kasi sabi natin is 15 minutes na, no, ma'am? So, pwede rin palang, pwede palang 10 minutes lang, and then bawasan natin, i-retain natin yung 150 degrees Celsius na init sa loob ng ating oven. Okay? So, ayan na. Pwede natin tikman, ano? So, Tikman. tingnan natin. Ayan na. Malutong ba? Yan. Wow. Okay. So, achieve na achieve. At lalasahan natin. Crunchy. Ang kagandahan nito kasi ito ay talagang kumbaga napaka-healthy. Healthy. No? Kung halimbawa, sabi natin yung mga anak natin ay hindi masyadong kumakain ng gulay, pwede natin itong lagyan ng yung moringa or yung malunggay. Ano yung mga ibang
na powder na ano na gulay. So pwede po. Yung dahon So ng napakasarap na masustansya pa. So yun yung ano ng aro. So, yung dun sa mga farmers or yung mga nakatira sa mga area na may maisan, taniman ng mais, kasi mas maraming na matatagpuan nito doon. Pwede tayong maghanap ng pangtanim nito doon sa mga maisan kasi tumutubo lang yan eh. Pwede tayong humingi lang or kumuha nga lang kasi nasa tabing kalsada meron din. So, pwede natin itong itanim malapit lang sa atin. And aside from that, kung meron din tayong space or area na malaki sa mga lugar natin, pwede tayong mag-produce ito ng maramihan. Kasi yung learning sites for agriculture na ina-assist po ng ATI, nag-encourage po sa mga farmers na magtanim nito. Kasi isa ito sa top 555 crop na resilient po ito kahit umulan, bumagyo, although wag lang siyang mababada ng tubig, wag lang abutin ng baha. Hindi ito mamamatay ng basta-basta. Matunaw man ito sa sobrang init, buhay pa rin po yan sa ilalim. Umulan lang po, biglang maglilitawan na naman sila. So, kung gusto natin ma-achieve yung malalaking laman, itanim natin siya, yung parang gagawa rin tayo ng plot para sa kanila mismo. Palambutin lang natin ng lupa, lagyan natin ng pampataba na manure, chicken manure or yung cow manure, yung manure yung sa kambing, pwede rin po yun. Ihalo natin sa lupa. Opo. Parang runner to eh. Itatanim, oo yan, pwede. Ito naman, tumutubo lang din siya, sir, dito. Okay. Kunwari, tanggalin natin yung mataba lang na bahagi. Tulad dito, mama. Ayan. Yan, tumutubo na siya. So, yun yung tatanim natin. Pwede po siya itanim. Tsaka ito, hindi ito alagain. Itanim mo lang ito dyan. Balikan mo na lang siya after 7 months or 8 months. 8 months to 9 months, mas maganda, mas malaki yung laman niya. Okay? At bukod doon, magandang balita po, binibili po ito ng Bicol Learning Sites for Agriculture. Kung makaproduce po kayo nito ng at least 1 ton. So mag-schedule po kayo ng pagtanim nito. Kung gusto ninyo, may malaking area kayo, tumanim kayo ng ilang batch nito. Kada batch na yung expected nyo makaka-harvest kayo ng 1 ton, binibili po ito. Kung ito binabaliwala lang, si Bicol Learning Sites for Agriculture, binibili po ito ng from 6 pesos to 10 pesos per kilogram. Per kilo. Okay. Ang minimum po is at least 1 ton. Raw. Ito mismo, ha? Nag-green na siya, sir, kasi tutubo na siya eh. Tumutubo ito po yung ito, 1 kilong ganito. Parang ayun ang bilihan, ha? So, pagkatapos nating i-harvest, linisan na konti, kikiluhin, yun na po yung... Kikiluhin yan. Doon sa mga nagpo-produce po or nagpa-process, like ako po, actually ako, naghanap ako nito sa mga farmers dyan sa taas na sabi ko kung pwede akong dalahan kasi trial lang ito dito trial lang. So nakita ko yung yung opportunity, pwede ko siyang maging negosyo. No, sa mga kakilala mo lang, mga kaopisina, dalahan mo lang nito, ilagay mo lang siya na maayos na packaging, kikita ka dito sa cookies na to. Kasi pwede mo rin siyang ilagdagan pa ng value, bukod doon sa puro lang siya, puro flour and all-purpose flour and uraro flour, pwede mo rin siyang haluan ng mga dagdag, tulad ng nasabi ni Sir kanina, yung dahon ng malunggay, ihalo mo dyan, pwede mong dagdagan ng milk para mas creamy siya, mas masarap pag may milk siyang dagdag. No? Pwede ring lagyan mo ng tsokolate, tinunaw, o kaya yung mga cracks lang na chocolates, bits, choco bits. Pwede nyo ilagay lang sa ibabaw before nyo isalang sa oven. Pwede nyo lang ilagay dyan, ilang piraso sa ibabaw. Para mas masarap siya, mas attractive sa mga bata. And yan, sila man po ay gumagawa na nito. Kaya kung gusto niyo na lang po kayo, usap. Okay? Pwede ba kayo, ma'am, i-message or i-text or what? Para kung halimbawa may interesado na gustong i-try yung starch ng uraro, saan po sila pwedeng kumontak sa iyo? Pwede po kayo magtanong sa ATI. And then for direct information, pwede po kayo magpunta dito sa farm.
Kasi learning site for agriculture naman po ito. Dito sa MAF-Co-op Integrated Farm located po dito sa Barangay Salungigi, Cararayan, Naga City. Pwede po kayong mag-message sa akin 0917-477-4263. So, direkta na po kayong mag-message kay ma'am kung talaga pong interesado po kayo dito sa ating Uraro, ating Starch for All season. Okay? So, maraming salamat Ma'am Perlin sa pagpapa-unlock and maraming salamat din po sa ating mga taga-subaybay. So, maraming salamat po at sana po ito'y maging isang talagang ma-feel natin na maging kabuhayan, At ito po yung ating third episode ng ating Kaugnay Podcast, provider of extension and advisory services. Again, magandang umaga po sa ating lahat. At yan ang ating Kaugnay Podcast, hatid sa inyo ng Department of Agriculture's Agricultural Training Institute Regional Training Center 5. Ito ang ating Kaugnay Podcast.